May mga bisitang dumarating at umaalis na parang hangin. Ngunit may mga bisitang nag-iwan ng anino magpakailanman sa alaala ng isang lugar. At ako ang nakasaksi ng lahat ng ito. Ako si Onyx. Mahigit 5 taon na akong nanirahan at nagtrabaho sa isang resort na nasa pagitan ng kagubatan at dagat sa Bataan, isang lugar kung saan pumupunta ang mga turista para magpahinga. Ngunit noong gabing iyon, ang lugar na ito ay hindi na isang paraiso ng resort, ngunit naging yugto ng isang madilim na ritual. Naaalala ko pa rin ng malinaw, nagsimula ang lahat sa isang mapayapang hapon, nang ang kalangitan ay naging isang nagbabantang abo na kulay abo. Isang mamahaling SU ang gumulong sa gate ng resort. Sa loob ay isang magandang dalagang Pilipina, may pagod na mga mata at titig na tila may itinatago. Sa tabi niya ay isang matangkad na puting lalaki, hindi siya umimik. Ang kanyang mga mata walang laman na parang naiwan sa ibang mundo. Ang pangalan niya ay Olivia. Ang lalaki, tawagin natin siyang Emerjo. Sinabi ng perpektong mag-asawa na mananatili sila ng 1 linggo. Lihim kaming natuwa ng aking mga kasamahan, karaniwang bukas palad ang mga panauhin sa kanluran. Ngunit may isang tao na hindi tumawa nang marinig nila ang balita, ang aking kaibigan na si Sally. Si Sally ay hindi tulad ng isang normal na tao. Nagkaroon siya ng third eye. Mula noong siya ay maliit, si Sally ay tinuruan ng kanyang lola, isang babaylan, upang madama ang hindi nakikita. At nang pumasok sina Olivia at Emerjo sa pribadong lugar ng resort, bumulong si Sally. May mali sa kanila, Onyx. May mabigat na enerhiya na sumama sa kanila. Hindi ako naniwala noon. Akala ko ay sobrang sensitive lang ni Sally. Pero nagkamali ako. Mali kaya? Dahil noong gabing iyon nakarinig ako ng orasyon, mga mumbled incantations na nagmumula sa room number 6. Napuno ng kakaibang amoy ng candle wax ang hallway. At saglit, nakatingin sa siwang ng nakabukas na pinto. Nakita ko ang isang kakaibang babae, nagwiwisik ng buhangin sa isang mangkok na gawa sa kahoy, nakapikit at nagdarasal sa wikang hindi ko pa narinig. Hindi isang panalangin. Hindi isang alaala. Isang summoning ritual. Mula sa isang simpleng bakasyon, binuksan niya ang pintuan patungo sa lupain ng hipnosis, puot at mahika. At kung sa tingin mo ito ay imahinasyon lamang, pagkatapos ay manatili. Dahil lahat ng kasunod ay ang katotohanang hindi ko makakalimutan. Nagsimula akong mabango. Ang amoy ng mga kandilang nagbabaga sa gabi, isang mahinang amoy ng waxy wood at isang bagay na malansa. Hindi ito tulad ng bango ng mga mabangong kandila sa isang spa. Parang ritual. At alam ko na amoy ko na ito noon pa. Ang tunog ng mga alon, ang umaalingaw na hangin, isang madilim na pasilyo na may madilim na dilaw na mga ilaw. Nang gabing iyon, halos 2 nang madilim ang lahat ng mga guest room. Papunta na ako para magsagawa ng end-of-shift security check nang dumaan ako sa room 6, sina Olivia at Emerjo. Ang pinto ay hindi nakalock lahat ng paraan.
Isang siwang lang ang bumukas, sapat lang para makatakas ang tunog. At narinig ko, boses ng babae, umbol sa kakaibang wika. Hindi Latin. Hindi rin dialect. Inilapit ko ang tenga ko sa pinto. Hindi ito nag-iisa, may pangalawang boses, paos, malalim, na parang nagmumula sa kaibuturan ng dibdib ng isang matandang babae. Ilang sandali pa, isang kumikislap na liwanag mula sa loob ng silid ang sumilaw sa siwang ng pinto. Ang orange-red light ay parang apoy sumasayaw. Ang amoy ng mga kandila ay nagsimulang tumagos sa pasilyo. Naninikip ang lalamunan ko. Kinaumagahan, sinabi ko kay Sally ang lahat. Namumutla siya. May orasyon talaga, Onyx. Hindi lang yan dasal. At kung tama ako, may ginagawang ritual yang babae. Tanong ko, anong klaseng ritual? Tumingin ng diretsyo si Sally sa mga mata ko. Ang kanyang boses ay paos. Yung lola ko namatay dahil sa kulam. Tinesting lang siya, hindi niya kinaya. Yung nararamdaman ko kagabi kapareho ng naramdaman ko noon. Mabigat, parang may bumubulong sa batok mo. Noong gabing iyon, sinabi sa akin ni Sally, may isa pang babae sa resort. Matanda. Hindi empleyado. Hindi rin kasama sa booking system. Nagulat ako. Sino ang lalabas sa resort, sa likod ng kagubatan, nang walang nakakaalam? Nagsimula kaming mag-observe sa malayo. At gaya nga ng sabi ni Sally, isang babaeng may mahabang puting buhok, maikli, payat, nakasuot ng itim na balabal, madalas mag-beach kapag hating gabi. Palagi siyang may hawak na itim na bag na tela sa kanyang kamay. Sa loob ay may mga bagay na gumagawa ng maliliit na tunog ng kalansing, tulad ng mga buto o buto. Hindi siya nakikipag-usap sa sinuman. Nakatayo lang siya sa harap ng dagat, pumikit at nakipag-usap sa hangin. Hindi na nakatiis si Sally. Kumatok siya sa pinto ni Olivia. Pumwesto ako sa likod niya, parang drum ang tibok ng puso ko. Binuksan ni Olivia ang pinto. Madilim ang kanyang mga mata. Umiti siya ng mahina. Anong maitutulong ko? Sinubukan ni Sally na manatiling kalmado. Pasensya na po, Maang. Pero may naririnig po kaming parang orasyon kagabi. At may naamoy din po kaming kandila. May problema po ba? Delikado po kasi sa resort kung Agad na naputol si Olivia. Hindi yun orasyon. Nagdarasal lang kami. Kamatayan kasi ng tito ko. Sa kultura namin, nagtitirik ng kandila tuwing gabi ng kamatayan. Makatwirang sagot. Pero ang mga mata ni Olivia nanginginig, parang may tinatagong kakilakilabot. Noong gabing iyon, ibinulong sa akin ni Sally. Hindi ako naniniwala. Wala sa dasal ang intensity kagabi. At isa pa, sino si matandang babae? Tumango ako. Kung si Madam Teria yon, bakit hindi kasama sa list ng guest? Tumigil si Sally, bumulong. May posibilidad na siya ang magsagawa ng ritual. At si Olivia gumamit lang ng dahilan para i-cover up. Nagsimula akong mag-set up ng hidden camera malapit sa hallway ng room number 6. Dinala ni Sally ang tarot ng kanyang tiyahin at palihim na binabasa ang mga card tuwing gabi.
Buong gabi akong napuyat, nakikinig sa umaalulong na hangin, sa malayong orasyon, at sa pag-aapoy ng mga kandila na para bang nilalamon ng apoy ang kaluluwa ng isang tao. Akala namin nanonood kami. Pero sa totoo lang, pinagmamasdan kami. At mula sa sandaling yun ang resort ay hindi na isang ligtas na lugar. Dahil noong nagsimula ang ritual, maaaring hindi alam ng taong isinakripisyo na siya ang pinili. There were times, nakita ko siyang nakaupo ng ilang oras, parang estatwa ng bato. Hindi kumukura, hindi gumagalaw. Nakatingin lang ng diretsyo sa dagat na parang may hinihintay mula sa malayo na tumawag sa pangalan niya. Umaga ng dagat, kulay abong kalangitan, si Emerjo ay nakaupong mag-isa sa buhangin, walang laman ang kanyang mga mata. Mula noong gabing iyon na may tunog ng orasyon, si Emerjo ay ganap na nagbago. Hindi na siya nagsalita. Walang almusal na magkasama. Walang tawanan, walang komunikasyon. Nakaupo lang mag-isa sa harap ng dagat, nakadikit ang kanyang mga mata sa abot tanaw, kung saan nagsanib ang tubig at langit. Maraming beses, akala ko nakatulog na siya, pero nang makalapit ako, nakita kong dilat ang mga mata niya, walang buhay. Sinabi ko kay Sally ang tungkol dito. Hindi siya nagulat, sumagot lang siya. Yung kaluluwa niya baka hindi nabuo. May parte na naputol. At ang masama baka hindi pa huli ang lahat. Inilabas ni Sally ang tarot deck ng kanyang lola. Nakaupo kami sa storage room, tanging ang ilaw ng table lamp at ang tunog ng alon ang umalingaw-ngaw. Binalasa ni Sally ang mga baraha, gumuhit ng 3 baraha. Ang Hanged Man, ang Buwan, The Empress baligtad. Lalaki na hindi makakilos dahil sa babaeng nawalan ng tiwala. Sinakripisyo ang pag-ibig para sa kontrol. Sinabi niya na ito ay isang tanda ng isang gayuma, isang spell ng pagkontrol ng espiritu na ginagamit lamang sa mga kaso ng malalim na pagtataksil. Ang paghahayag ni Olivia pag-alis sa nakaraan. Hindi ko na kinaya. Nang gabi niyon, hinanap ko si Olivia. Mag-isa siyang nakaupo sa beranda, may hawak na isang baso ng red wine, namumula ang mga mata na para bang buong hapon siyang umiiyak. Umupo ako sa tabi niya. Nang hindi nagtatanong, bumuntong hininga siya at bumulong. Niloko niya ako, Kuya Onyx. Sa pinsan ko pa. Alam mo ba ang pakiramdam ng itapon ka ng taong sinakripisyo mo ang lahat para sa kanya? She went to Madame Tyria, who was rumored to be may hawak ng gayuma na hindi nababasa. Sabi niya kaya niya ibalik sa akin si Joe. Pero may kapalit. Nang talagang bumalik si Emerjo, akala ni Olivia ay nanalo siya. Ngunit hindi niya alam na ang bumalik ay hindi na ang Joe na dati niyang minahal. Tumalon si Emerjo sa dagat. Kinaumagahan, nakita ko si Emerjo na dumiretso sa dagat. Walang dalang kahit ano, walang sinasabi, naglalakad lang na parang sleepwalker. Tumaas ang tubig sa kanyang tiyan, pagkatapos ay sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin siya huminto. Tinakbo ko siya sa gulat, sumigaw. Sir Joe, tumigil ka. Masyadong malayo ang mararating mo. Hindi siya sumagot. Nakabukas pa rin ang mga mata niya.
Tumibok ang puso ko. Tumalon ako sa dagat at hinila siya pabalik. Bahagya siyang nagpumiglas, walang kamalay-malay, na para bang may ipinoprotesta ang kanyang katawan sa hindi malamang bagay. Tumakbo na rin palabas si Sally. Ang kanyang mukha ay nagpanik. Hindi siya to. Hindi siya to. Nagsisimulang mangyari ang mga kakaibang fenomena. Mula sa araw na yon, nagsimulang magbago ang resort. Eksaktong 3 oras 33 minuto ang puno ng banyan malapit sa room number 6 na lanta magdamag kahit na malago pa noong nakaraang araw. Ang hangin ay patuloy na nagbabago ng direksyon. Ang mga alon ay humampas sa dalampasigan na parang galit. Namatay ang isang puting pusa sa harap ng kwarto ni Madam Teria. Nakabuka ang bibig nito na parang tahimik na sumisigaw. Bulong sa akin ni Sally. Kapag may hayop na pusang namamatay malapit sa ritual, may hinihingi na ang kulang. May bayad na hinihingi ang gayuma at baka hindi lang kaluluwa. Si Emerjo ay isang shell na ngayon. Si Olivia ay nalilito, natakot, ngunit lumayo na para makabalik. Kami naman ni Sally. Alam namin kung hindi kami makikialam sa lalong madaling panahon, may mamamatay. Maaaring si Emerjo yon. Oh, tayo. Akala namin nasasaksihan lang namin ang isang tragic love story. Ngunit ito pala, ito ay isang summoning ritual, gisgis bilang pag-ibig. At ang bagay na nakatira sa loob ni Emerjo ay nagsimulang maghangad ng higit pa sa isang kaluluwa. May mga labanan walang baril. Walang dugo, walang hiyawan. Ngunit ang kaluluwa ang pinakanapinsala. Sa mahinang ulan, tumayo si Sally sa harap ng gate ng resort. Tinatanggap ang isang matandang babae na nakasuot ng tradisyonal na silk robe, may hawak na itim na bamboo stick. Noong gabing iyon, tinawagan ni Sally ang kanyang lola. Ang kanyang pangalan ay Lola Feli, ang huling babaylan sa pamilya na nakaresolba ng higit sa isa seryosong kaso ng kikulam sa kanyang kabataan. Maliit lang ang pangangatawan niya, pero ang aura niya ang nagpatigil sa buong kwarto nang makapasok siya. Nang tumingin siya kay Emerjo na nakahiga sa kama, walang malay, ang mga mata ay kalahating bukas, bumubulong sa kakaibang wika na walang nakakaintindi, agad niyang sinabi. Hindi ito ordinaryong gayuma. Ginamit ito ng itim na dugo, isang ritual na nagbubura ng malay ng tao. Diretso ang tingin ni Lola Feli kay Olivia. Ang kanyang mga mata ay hindi mapangakit, malungkot lamang. Kung gusto mo pa siyang mabuhay, kailangan natin ng isang bagay. Ang dugo ng taong gumawa ng gayuma. Natahimik ang kwarto. Nag-alinlangan si Olivia, nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ako gumawa ng ritual. Si Madam Teria. Dumating si Madam Teria paghaharap. Pumasok si Madam Teria. Hindi na kailangang kumatok. Hindi natatakot sa sinuman. Walang dapat alisin. Ang gayuma ay para sa pag-ibig. Wala itong masama. Hindi nagpakumbaba si Lola Feli. Itinuwid niya ang kanyang likod, inilagay ang kanyang tungkod sa sahig, at gumawa ng tsikatok na parang gong. Ang gayuma na hindi tinanggap ng kaluluwa ay hindi pag-ibig. Isa itong kulang.
Ang kapaligiran ay kasing tense ng isang string. Ang mga ilaw sa silid ay kumikislap. Ang mga salamin na pinto ay nanginginig sa kabila ng kawalan ng hangin. Si Lola Feli ay gumuhit ng bilog ng rice flour at nyog oil sa paligid ng higaan ni Emerjo. Nagsimula siyang bumigkas ng orasyon, isang sinaunang wika, matagal nang nawala. Ngumisi si Madam Teria, nagsimulang umawit ng kontra-inkantasyon. Ang apoy mula sa kandilang dala niya ay sumiklab sa isang itim na guhit na bumabalot sa kisang. Pinigilan ni Sally si Olivia, siya ay nagpapanik. Ginawa ko lang to kasi mahal ko siya. At ayaw ko maiwan. Sumigaw si Lola Feli. Kung talagang mahal mo siya, bitawan mo siya ngayon. Nayanig ang buong kwarto. Si Ginoong Joe ay biglang nagpumiglas, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, ang kanyang bibig ay nagsambit ng isang tinig na hindi kanya. Siya pag-aari sa akin. Kasukdulan, ritual ng pagpapalaya. Kumuha si Lola Feli ng kutsilyong kawayan, bahagyang pinutol ang kamay ni Olivia, tumulo ang dugo sa tasa ng holy water. Itinapon niya ang tubig sa dibdib ni Emerjo, nanginginig ang buong katawan niya, naging purple ang balat. Napasigaw si Madam Teria, umagos ang dugo mula sa ilong, at siya ay bumagsak. Siya ay sumigaw ng walang malay. Hindi kayo pwedeng manalo. Hindi kayo pwedeng hadlangan ang kapangyarihan. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Tanging ang malamig na liwanag ng buwan ang natitira sa mga kortina. Kinaumagahan, mahimbing na nakatulog si Emerjo, payapa ang mukha na parang wala pang nararanasan. Sinabi ni Lola Feli, kapag nagising siya wala siyang maaalala. Huwag niyong kwento ang nangyari. Baka bumalik ang anino. Unti-unting bumalik sa normal ang resort. Nagsimulang muling berde ang puno ng saging. Tumigil ang kuryente. Malumanay ang mga alon. Nawala si Madam Teria. Walang nakakita sa kanya na umalis sa resort. Ngunit isang gabi mamaya, isang malaking itim na ibon ang dumaong sa harap ng reception room. Nakatingin sa akin ng matagal. Akala namin tapos na ang lahat. Ngunit ang presyo ng paggamit ng kadiliman para panatilihin ang pag-ibig ay isang bagay na hindi nawawala. Ito ay pansamantalang natutulog at naghihintay ng tamang panahon para bumalik. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa hiyawan. Ngunit sa katahimikan, ang katahimikan ng nawawala at ng mga nakaligtas. Bakuran ng resort sa madaling araw, maaliwalas na fog, si Olivia na nakaupo mag-isa kasama ang maleta sa tabi niya, namumula at namamaga ang mga mata, walang makeup. Kinaumagahan ng maaga nagpasya si Olivia na umalis. Walang ingay. Walang luha. Isang maliit na paungusap lamang nang makita namin siya ni Sally. I'm sorry. Hindi lang dahil sa pag-ibig, pero dahil pinagtaksilan ako. Sa taong pinakapinagkatiwalaan ko. Kapag nagmahal ka at iniwan, minsan pipiliin mo ang dilim kung hindi ka na binibigyan ng liwanag ng pagkakataon. Tahimik lang kami ni Sally. Walang sinisisi sa kanya. Hindi rin namin mapapatawad. Ito ay lamang ang mga bagay ay naging masyadong malayo upang bumalik.
Pumayag siya na huwag idemanda ang resort, huwag gawing big deal, huwag isangkot ang media. Hanggat hindi rin namin siya sinumbong at si Madam Teria. Tumango si Sally. Pero Madam Teria hindi na makakabalik dito. Hindi na siya bisita. Siya ay isang pagbabanta. Ang kwarto kung saan natutulog si Emerjo, sumikat sa mga kortina ang sikat ng araw ng madaling araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagising si Emerjo. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Tulad ng isang taong nagising lamang mula sa isang mahabang panaginip na walang simula. Nasaan ako? Humakbang ako palapit, sinusubukang panatilihin ang natural na ngiti. Ligtas ka na, sir. Nawalan ka ng malay. Headstroke, baka. Tumango siya, natulala. Hindi niya naalala si Olivia. Hindi niya naalala ang seremonya. Hindi niya maalala ang kadilimang lumunok sa kanya. Nang hapong iyon, pumunta kami ni Sally sa kakahuyan sa likod ng resort. Nagdala kami ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, sa loob ay isang kalahating nasusunog na itim na kandila. Ritual sandbag. Isang sirang piraso ng salamin na ginamit ni Madam Teria para sumumalamin sa kaluluwa. Naghukay kami ng malalim na butas, ibinaon ang lahat. Hindi lang ang mga bagay. Ngunit ang hindi nasabi na mga sumpa, ang mga ideya na hindi nabura. Kapatid ng kadiliman, bumalik ka na sa lupa. Bulong ni Sally. Pumikit din ako. Nang gabing iyon, in-on ko ang surveillance camera ng beach area gaya ng dati. At sa 3 oras 33 minuto, nakuhanan ng kamera ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng itim. Mahabang buhok, maliit na figura, may hawak na parang stick. Tumayo siya ng ilang segundo sa harap ng dagat. Pagkatapos ay lumakad siya sa mga alon ng hakbang-hakbang at nawala sa malamig na ambon. Paulit-ulit kong pinanood ang recording. Hindi ko matiyak kung sino yon. Pero alam ko, ito ay hindi isang ilusyon. May mga pag-ibig na kapag nasaktan ay lilikha ng sumpa. May mga tao na, para mapanatili ang isang tao, nawawala sa sarili. At may mga bagay na, kapag dinapuan ng kadiliman, ay hindi na maibabalik sa dati. Kapag ang pag-ibig ay naging kontrol, hindi na ito pag-ibig,